Nag-iiyakan ng NPA ngayon. Itong sabi kasi ng ating AFP. Kaya masamang-masama ang loob ng ating NPA, ating NPA. ating NPA. Masamang-masama ang NPA, ang loob ng NPA kasi ito yung ginagawa ng AFP sa kanila. NPA down to around 1,500 fighters. Good job, AFP. Palakpakan. Palakpakan po natin ang ating AFP. You're doing a really, 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 really good job. Good job kayo dyan. Sa AFP. Anong sabi kasi? Ang sabi ng balita kanina, the Maoist New People's Army. Maoist na ngayon. Huy! Ba't ayaw yung tawagin sa totoong pangalan nila? Communist Party of the Philippines. Oy, tawagin nyo sa totoong pangalan nila. Communist Party of the Philippines. Anong Maoist? Dadaanan nyo pa sa, i-connect nyo pa sa China? Alam naman natin na doon galing yan, yung ideolohiya na yan. Pero tawagin nyo sa totoong pangalan, Communist Party of the Philippines. Anong sabi? The CPP-NPA is now down to more or less 1,500. Sabi ng ating AFP. Good job, AFP. Good job. 1.5 na lang kayo. Kaya pala nag-iiyakan ng mga... Kaya pala dumikit na kay House Speaker. Paubos na kasi kayo. Ito sabi pa ng ating AFP. Humina na po ang kakayahan ng NPA. More or less, nasa 1.5 na lang po sila. Actually, marami pa rin yung 1.5. Kung tutuusin, marami yung 1.5. Pero kung ikukumpara mo yan sa 25,000 nung panahon ni Cory Aquino, ang laking improvement niyan. Ay, nako. Last July, Aguilar said that the NPA has around 1,800 fighters. So, 500? Okay, 500 ang nawala in a span of 6 months? Okay na yun. So, kung every 6 months, 500 ng 500, edi 1 year and a half, ubos na sila. Diba? A year and a half, ubos na ang NPA. Aguilar said the current strength of the NPA meant that they could no longer generally stage tactical offensives or attacks against government forces. Wala na rin kakayanan. Di na nila kaya, mga kotsero. Di na nila kaya na gumawa namang opensiba. Hanggang depensa na lang sila. Tago-tago. TNT, tago ng tago sa kabundukan. Ay, naku. Ay, tama, 300. 1.5 na pala yung natira. Tama. So, ayun. 300. Tama. So, kaya pa rin. Mga 2 years. Diba? Para realistic, 2 years, no? Tama. So, 1.3. Pero bago natin ipagpatuloy ang ating pinag-uusapan dito sa video na ito, may tanong muna ako sa inyong lahat. Sa mga nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, gusto nyo bang makauwi sa Pilipinas ng may libreng patiket galing kay Sendwave? Ito lang gagawin nyo, mga kutsero. Ito lang, pakita ko sa inyo. Pwede kayong manalo ng isa sa 3 free round-trip tickets sa pamamagitan ng Sendwave Pasko. Ayan, mga kutsero, matindi-tindi to. Win a free round-trip flight home kung ikaw ay magpapadala ng higit $200 sa inyo pong Sendwave account hanggang December 31, 2023. Ayan, so kapag nagpadala kayo ng higit $200, so may entry na agad kayo sa up to 5 entries sa mga kotsero ang pwede nyo makakuha dyan sa round trip flight home na yan. Pero paano ba kayo makapagpadala sa Pilipinas sa pamamagitan ng Sendwave? Ang gagawin nyo lang muna, mga kotsero, i-download ang Sendwave app, gumawa kayo ng account, lagay nyo ba ang account details mo dyan, at pwede na kayo magpadala sa GCash, cash pickup through pawn shops at sa iba't ibang mga bangko sa Pilipinas. At kapag ginamit nyo pa ang promo code, the Coach Jared, makakuha kayo ng $20 free credit. Ayan, mga kotsero, kaya
Gamitin na si Sendway for all of your remittance needs at para makakuha kayo ng libreng patiket pauwi ng Pilipinas. Anyway. 1.5 pala, 1.3. At anyway, tapos sabi pa ng ating AFP, wala na pong control ang Central Committee na nasa aming pagkakaalam ay mahina na po at watak-watak. So, see? Si Joma lang talaga si Joma talaga ang nagbubuklod sa CPP-NPA. Si Joma lang talaga. So ngayon, wala na, edi kalat-kalat na rin sila. Imagine, eto nga yung problema nila guys Imagine, sa tatlo sa Makabayan Block, si Arlene Brosas, si Frank Castro, tsaka si Bulate, si Frank Castro ang pinili talaga nilang maging leader-leaderan ng Makabayan Block sa lower house. Yung pinaka-bobit sa kanilang tatlo. Di ba? Anyway. Nagtaka nga po kami kung bakit may ganong deklarasyon ng ceasefire. Dahil hindi na po namin pinapansin ang national leadership. Dahil admittedly, kahit sila po ay wala talagang leadership, sabi ni AFP. Durog na durog dito si NPA. Ay, nako. Hindi na rin nila pinapansin yung ceasefire. Totoo naman yan, hindi talaga nila pinansin yan. Ito yung sinabi ng Kasi nga, di ba, nag-declare ng ceasefire ang NPA na itong nakaraan, di ba? Holiday ceasefire, 2 days, sabi. Tapos, ang ginawa ng AFP natin, magsi-ceasefire kayo, o di mag-ceasefire kayo, kami hindi. Wala kaming pakialam sa inyo. Bahala kayo. Yan ang ginawa ng ating AFP. Tapos, sineryoso nila. Tinotoo nila yung kanilang sinabi. Bakit? Kasi kahapon din, nagkaroon ng enkwentro, guys. Nagkaroon ng enkwentro kahapon. 10 pa tayo dyan, mga kochero. Galingan natin to. Let's remove this. Ay, naiwan yung bilog. Ano ba yun? Yun. O ba't nga 9 na? Kasi nung una 10 10 kasi yun ang unang nakasula dito, ngayon 9 na. Anyway, so 9 members of the NPA were killed in a dawn clash with the government forces in Bukidnon on Christmas Day, shattering the 2-day ceasefire declared by the communist rebels. Parang tayo pa yung may kasalanan no? Parang AFP pa may kasalanan. Major Francisco Garello, spokesman for the Army 4th Infantry Division based in Camp Evangelista, said the encounter took place in the hinterlands of Malaybalay City, the provincial capital. Ayun na nga. Di ba nag-declare nga sila ng ceasefire nung nakaraan nga 2 days ago, pero wala, hindi pinansin ng ating AFP. Kaya pala sabi ng spokes ng AFP, nagtataka nga po kami bakit may ganong deklarasyon ng ceasefire. Bakit may ganon? Hindi naman namin hiningi. Patawa to si AFP minsan di ba? Tapos eto naman ngayon, nag-iiyakan ngayon ng mga CPP NPA kasi nagsalita, sinagot pa talaga nila. Sumagot pa sila, ayan CPP refutes military report of dwindling NPA forces. Hindi naman, sabi ng NPA. Hindi naman kami humihina. Hindi kami 1.5. 1.5. Hindi kami 1.5. Sabi nila. Sabi, the Communist Party of the Philippines scoffed at the latest report by the Armed Forces of the Philippines on the allegedly dwindling strength and numbers of the NPA. Sabi pa, the AFP keeps on saying that the NPA is diminishing but they can't wipe them out. Alam nyo, kung hindi lang talaga mabait ang ating AFP, matagal na kayong ubos.
Kung di lang mabait ang AFP, matagal na kayong ubos, kayo mga NPA. Maniwala kayo sa hindi. Bait lang eh. Sabi. He added, they have a gunpowder mindset. The AFP thinks they can eliminate the NPA solely through their bombs and cannons and by killing and intimidating the masses. Huh? Kailan in-intimidate ng AFP natin ang masa? Kailan pinatay ng AFP natin ang masa? NPA lang naman gumagawa niyan eh. Hello, revolutionary taxes. Revolutionary taxes, di ba? Pag-i-intimidate yan ng masa. Yung ginawa nyo kay Kit Absalon, pagpatay yun, di ba? Ng mga sibilyan. Yung pag-iengkwentro nyo sa tabi ng mga eskwelahan. Hindi ba intimidation yun? Huwag nyo na gamitin ang masa sa propaganda nyo kasi bistadong-bistado na kayo noon pa. Simula nung nagkaroon ng NTF-ELCAC, 2019, 2018, wala na. Tapos na yan. Sabi pa ng AF ng tao dito, NPA. Para daw sirang plaka ang AFP. Defensive niya naman. Defensive niya naman, John, NPA. He was responding to claims made. Ito na yung binasa natin kanina kay Colonel Medel Aguilar. Ano ba siyang sinabi dito? Wala na rin leadership eh. Okay. Ito pa sabi ni Valbuena. Ayan, oh. The CPP is not just one or a few people. As the CPP stated, its task goes beyond the lifetime of any one person and way beyond the capacity of a few people. Ang ano naman ito? Motherhood statement? Malakas kami dahil hindi lang kami iisa. Oo. Kasi yung CPP, ang buhay niyan ay lalampasan pa ang buhay naming lahat. Oo, ganun yung CPP na yan. Walang masabi eh, no? Ganyan yung sinasabi ng mga napapahiya. Yan ang sinasabi ng mga napapahiya. Ito pa sabi. Meanwhile, Colonel Dennis Cana, Public Information Officer of the military's Southern Luzon Command, ito nga yung nangyari kahapon. 64 NPA combatants in the Southern Tagalog region and another 97 in Bicol region have surrendered from January to November this year. Ang dami niyan, no? 64. At marami pang negosasyong nagaganap. Suko to pag suko. Hindi ito peace talks. Pag suko ito, kinakausap sila para sumuko. Cana reported one weakened guerrilla front and another platoon-sized remnant of guerrilla unit remaining. Sabi nila, ang isang platoon daw sa kanila 20 na combatants ang isang platoon. 20 combatants daw. The NPA now depends on the People's Militia. Ito raw ang bagong technique. Ang pinagbabawal na technique ng CPP NPA. Nakadepende na lang daw sila ngayon, hindi na sa ideolohiya ng komunismo at sa suporta ng kung sino man ng Central Committee siguro. Pero sila ngayon ay nakadepende na lang daw sa People's Militia. Okay, ano ibig sabihin nun? The People's Militia is part of the insurgents' mass base, which secures the NPA rebels while in the community. Sometimes they are armed to reinforce the communist guerrilla during encounters. So yung People's Militia, mga kotsero, essentially, ito yung mga civilian na supportive sa mga NPA. No. Mabigat-bigat ang parusa sa conspiracy to treason. Oo. Mabigat-bigat ang parusa sa ganyan.
Tapos yung aiding and abetting sa sa anti-terror law, ay damay, patay kayo diyan, damay sila diyan. Aiding and abetting sa anti-terror law. Delikado. Huwag niyo nang gawin yun. Huwag niyo kayong magaganito. Madadamay pa kayo sa kalokohan ng mga NPA. Kaysa sila lang yung yung napapatrouble, madadamay pa kayo. Hindi niyo kailangan maging people's militia. Hayaan niyo tahimik ang buhay niyo. Hayaan niyo tahimik ang buhay niyo. Huwag na kayong maisali sa ganyan. Tapos aarmahan pa kayo. O di kapag nahulihan pa kayo ng mga baril, o illegal possession of firearms agad. O, patay. Diba? O yun ang huwag na kayo mag-people's militia. Wala namang yan. Wala namang balik sa inyo yan na mabuti. Hayaan na natin yun. Oo. Wala natin pansinin yan. Pero on guard pa rin yung on guard pa rin ng AFP natin dahil nga sa enkwentro kahapon. Baka raw mag-retaliate. No? So, Army on guard for possible NPA retaliation after 10 rebels were killed in the Bukidnon encounter. Ito yung kahapon. Hindi ceasefire pa, no? Ceasefire pa kayo. Damihan nyo pa. Damihan nyo pa yung ceasefire nyo para lagi kayong na tawag dito, nahuhuli at nagiging corn beef. Ay, nako. May mga na-o-offend dyan pag tinatawag daw yung NPA na corn beef. Na-o-offend sila. Yung mga dilawan. Sabi, hindi nyo talaga binibigyan ng halaga ang buhay ng tao. May mga, ang pinaglalaban lang naman nila yung kanilang paniniwala, etc. Tatawagan yung corn beef. Well, in the first place, dapat kasi huwag ka sumali sa terrorist group. Huwag ka sumali sa terrorist group. Kung ganun. Diba? Kung may pinaglalaban ka, na kung ano man, o di tumakbo kang politiko, kaso maski kapag politiko, hindi mo rin naman magagawa yun. Pagtayo ka na lang ng something else. Diba? Mag-NGO ka. Diba? Be the change that you want. Kaysa yung manghihikayat ka sa mga tao na maging suwayin ang batas. Diba? Maging terorista. Or civil disobedience. Hindi na kailangan yun. Hindi na kailangan yun. Ka na lang, focus ka na lang sa pagiging maayos na Pilipino. Mas maganda yung ganun. O to si Renzo, sabi niya, pinatay daw yung lolo niya ng mga hayop na NPA dahil hindi raw sumuporta. See? Ganun Kaya yung NPA pag hindi ka nagbigay ng revolutionary taxes, papasabugin yung negosyo mo. Diba? Sisiraan yung negosyo mo. Papatayin ka. May kilala nga ako hindi nagbigay ng revolutionary taxes. O anong ginawa? O di kinidnap yung asawa. Dinala sa bundok. Pagka-kidnap, sabi, sige, makukuha niyo sila kapag mababawi niyo yung asawa niyo kapag binigyan niyo kami ng ganitong ransom. O nagbigay ng ransom. Sabi, okay, makikita niyo yung asawa niyo dito. Sa lugar na to, iiwanan namin siya dyan. Pumunta dun sa lugar. Awa ng Diyos, wala dun yung asawa. Wala dun yung asawa. O, ibig sabihin, hanggang ngayon, di pa nare-recover, by the way, yung asawa. Up to today. Umalis na lang yung pamilya, nag-migrate na sa umalis na, nagpunta ng Australia. Na-traumatize. Hanggang ngayon, di pa nakukuha yung asawa. What does it mean? Wala na. Patay na. Patay na yung asawa. Pinarahan pa yung pamilya. Laki nung hiningi. Sa 8-10 million pesos. Foreigner kasi, Australian citizen yung lalaki. Yung kinuha. Pati yung pamilya niya, lahat sila, Australian. So, bumili sila ng lupa sa may Mindoro, malapit sa beach. Yun. Nag-revolutionary taxes yung mga NPA doon sa Mindoro. Yun yung
Yun yung experience na ano. Kaibigan namin yung mga anak. So, yun. Kawawa yung pamilya. Nakakawa. Kaya wala nang peace talks. Parang awa nyo na. Wag na mag-peace talks, please. Ay, nako. Anyway. So, yun. Yan ang ating unang topic for tonight. Anyway, so hanggang dito na muna tayo for today, mga Coachero. Huwag niyo pong kalimutan mag-like, share, and subscribe sa Coach Jared YouTube channel. And paki-follow na rin po tayo sa ating Facebook page, mga Coachero. Hingi lang akong tulong, paki-share po talaga yung mga videos natin dahil naka-shadow ban tayo sa Facebook. Lintik na shadow ban yan. But anyway, I'll see you again in our next Coach Jared Live. God bless you and see you next time, guys. Bye!